Magandang araw mga kababayan ko. So kahapon nga ay nabalitaan natin na nahuli na daw si Zaldico sa Prague, Czech Republic. However, kanina ay may panibagong update itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang page sa Facebook na sinasabi ay nakipag-coordinate daw siya with the Czech authorities. Kagabi daw ay hindi daw nakatulog itong si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga sa pakikipag-coordinate niya para maiuwi ito si Zaldico ng maayos. So sabi dito sa kanyang update ay sinabi na the latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. So ito pa lang si Zaldico ay patawid dapat ito ng Germany. Pero kulang siya sa papeles kaya hinold siya doon sa immigration, no? Grabe, napakaswerte. 'Di ba? Swerte. Yung aking boss ay nanaginip, which is 'pag etong boss ko nanaginip talaga palaging nagkakatotoo. So palagi tayong umasa sa kanyang panaginip kasi ang mga panaginip ng aking boss ay 99.99% nagkakatotoo. So sabi ng boss ko, sa kanyang panaginip daw ay merong balak, may planong mag-assassinate dito kay Zaldico. So hindi malayong mangyari 'to, no? Kasi marami ang gustong lumigpit sa kanya. Kasi marami siyang nalalaman. Actually, si Zaldico ay isa sa mga mabibigat na susi para mabuksan itong mga anomalya sa flood control scandal. No, siya yung isa sa makakapagpatunay kung sino ang mga involved sa flood control scandal na ito at marami tayong malalaman kapag ito na ay humarap sa hearing. So, dahil nga pinagbabantaan ang buhay ni Zaldico ay nagpaplano na si Pangulong Bongbong Marcos. Meron kasing bumulong din kay Pangulo no na pinagpaplanuhan na, kinakasan na itong assassination plot kay Zaldico. So syempre para maging maingat, nakipag-coordinate na maayos sa Czech authorities itong si Pangulo kung paano maiuuwi na maayos dito sa Pilipinas si Zaldico. Dadating siya dito, hindi natin alam kung kailan, basta bigla na lang siyang i-declare na nandito na sa Pilipinas. So ang planong pag-assassinate dito kay Zaldico ay parang maiihahambing o maihahalin tulad sa nangyari noon kay Benigno Aquino III. Nung pagbaba niya ng eroplano ay may sniper na bumaril sa kanya, ganun ang gagawin para nga maisisi lahat. Ang nangyari ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon. Siyempre si Presidente, ayaw niya mangyari yon. Kasi nga si Presidente nagpapaimbestiga ng mga anomalya ng flood control projects at gustong-gusto na rin malaman ni Pangulo kung ano ba talaga ang nangyari at kung ano ba talaga ang mga iba pang dapat malaman. So syempre, poprotektahan niya itong si Zaldico hanggang sa makauwi dito sa Pilipinas. May mga plano na daw kung paano daw maitatawid si Zaldico dito na very safe, no? Isasakay nga daw ito sa isang bulletproof na sasakyan, no? So doon isasakay, itatransport itong si Zaldico para safe siyang makarating. Sana talaga magbilang na lang tayo ng araw para makita na natin si Zaldico na humarap sa hearing at mag-declare ng mga nalalaman niya, mga revelasyon. Ako, napakadaming revelasyon nito, sa totoo lang. Sobrang ito yung ina-anticipate ko, no? Ito na talaga yung matutuldo ka na talaga lahat na mga gusto nating malaman bilang may karapatan tayo dahil tayo ay taxpayer, tayo ay Pilipino.